bandila. Amen. So, palakpakan natin si Amang Yahweh. Palang araw sa maulan na panahon, talagang mag-iilang linggo na, pero tayo ay lagi nagpapasalamat kay Amang Yahweh ganun paman ang panahon. Pinasasalamatan natin ang lahat ng iyan. Dahil iyan ay biyaya din ni Amang Yahweh na ulan. At kailangan din ng mga magsasaka. Huwag lang yung babaha. Huwag lang yung kung ibang trahedya na. Amen? Na tayong lahat ay nagpapasalamat dahil ito tayo. Lagi na tayong tinitipon sa bahay ng ating mami, nene. Sabi nga ni mami, isa man o dalawa, go ang gawain. Hindi na po tayo naghahanap. Sinanay na tayo ni Amang Yahweh kung sinong ipapadala niya, and dyan na tayo. Hindi na tayo nangangamba. Hindi na tayo naghahanap pa. Kasi sinanay niya nga tayo na tayong lahat, kung sino ang dumating na kapatiran, yun ang padala ni Amang Yahweh. At tayong lahat ay tinuturuan niya lagi sa ating mga paggawa, kahit sa salita, pag-iisip, sa ating mga paggawa. Dahil sabi nga ni Nanggoni kanina, may maliit, may malaking kasalanan. Hindi pwede na tayo, kahit na isa ng tagapaglingkod sa ating parokya, sa templo ng Diyos, sa kanyang kawan, ay hindi na tayo nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala. Tao pa rin tayo na naririto sa mundong ibabaw na may kahinaan pa. Kaya yun nga, yung pag tayo ay nakakagawa ng kasalanan na maliit, direkta nating hinihingi ito ng kapatawaran agad-agad. Hindi katulad nung sa lumang buhay natin, na proud pa tayo, taas na upa. Nagmamalaki pa. Na akala natin, ang galing-galing natin, no? Dahil sikat tayo. O, diba? Daig natin yun. Kasi matapang tayo. Pero yung pala, napakalaking pagkakamali natin yan. Ang mga maling akala na yon ay itinwid ng Diyos sa magandang mga pamumuhay. Sa pamamagitan ng kanyang katuruan, mga aral na ating napapakinggan, na pag-aaralan, ito tayo, kahit papaano napanuto na, malaki na ang pinagbago ng ating mga sarili. Dahil umusad yung panahon na yun, unti-unti man na pagbabago sa atin ng Diyos. Ang mahalaga, araw-araw tayo ay kanyang binabago. Sabi nga sa kanta, binabago niya ako araw-araw, di ba? Hindi natin po kayang baguhin ang ating sarili, maliban lamang sa ating Amang nasa langit, na siya ang makapagbabago dahil siya ang Diyos, na walang imposible sa kanya mga bagay. Na hindi na tayo ngayon, nahihiya na tayo, kunting pagkakamali nga lang sa mga kapatiran, hiyang-hiya na tayo sa ating sarili dahil andoon na yung konsensya, may konsensya na tayo. Di ba po? Konsensya na tayo. Ay, sorry brother, sorry po kapatid, talagang tao sa puso, katakot-takot na nandoon yung ating pagsisisi sa mga kamaliang yan, pagkukulang na yan, na hindi tulad ng dati, na wala tayong pakialam. Ano naman, kung nagkamali ako, ano naman, kung ganun ang nagawa ko sa kanya, walang kapakumbabaan, walang pagpipigil sa sarili, walang kaano-ano, nagagalit, nakukuot sa kapwa. Irritable ka agad. Nandoon ka agad yung pagbubulyaw. Pero sa ngayon, andyan na po ang ating mga tataglay na natin ang mga mahalagang bunga ng Banal na Espiritu Santo. May kahinahunan na, may pagpipigil na, may kabaitan na kahit papaano. Di ba po, mga kapatid? Mayroon ng pag-ibig sa ating puso dahil yung pag-ibig na yan ay walang sintulad yung pag-ibig ng Diyos na yan na itinanim niya. Yung butil ng pag-ibig sa ating puso para ito ang maibabahagi natin sa pagpapalaganap natin ng kanyang salita. Nandoon yung ating kapanatagan, kapayapaan. Dahil sumasandig tayo sa Banal na Espiritu Santo na siya ay may magagawa sa oras na tayo ay bibigyan ng assignment
ng ating Panginoon. Dahil unti-unti naman yan ay itinuturo ng Diyos. Paulit-ulit yung mga ebanghelyo na ating napapakinggan para, sabi nga, maitanim ng malalim sa ating puso at kalooban. At wag ang isip ang ating gagamitin sa ating paglilingkod. Kasi, iba, maganda kapag puso ang ating gagamitin sa paglilingkod sa ating kapwa. Dahil talagang nandoon yung katapatan, nandoon yung kadalisayan. Dahil unti-unting dadalisayin yan, dadarangin tayo sa apoy para maging dalisay ang ating mga puso. At yan, kapag tayo'y natutong umibig, kahit hindi ka ibig-ibig, naiibig natin na paglilingkuran natin. Dahil utos ito, mahalagang utos ito ng ating amang nasa langit. Hindi pwedeng hindi natin ito sundin. Dahil lahat, pagdating ng takdang araw, na tayo ay magsusulit, walang hindi magsusulit sa ating Panginoon. Haharap tayo sa ayaw natin, sa gusto sa ating Panginoon. At sa pagsusulit na yon, ay talaga naman, tatanungin tayo kung ano ba ang ginawa mo sa iyong kapwa. Yung nagugutom na kumakatok doon sa gate mo, yung nauuhaw, napainom mo ba? Nabigyan mo ba ng tinapay kahit kalahating tinapay at isang basong tubig? Nabigyan mo ba ng damit? Dinalaw mo ba yung mga may sakit at karamdaman sa pagkakataong iyon? Hindi nga lang saging eh. May palamig pa. May turo. Di ba po? At yun. Kaya huwag tayong manghinawa, ganapin ang lahat ng ito. Dahil ito yung magiging daan ng ating kaligtasan. Ng buhay na mahaba at kasyasya. Buhay na ganap at buhay na walang hanggan. Para marating natin yung buhay na walang hanggan, susundin natin ito. Gaganapin natin ito ng buong kababaan ng kalooban, buong pag-ibig, at buong katapatan. Dahil ang mga bagay na iyon ay tunay na ibibigay naman ng Diyos sa bawat isa sa atin. Biyaya niya yan sa bawat isa sa atin. At yan ay nararapat makita sa ating mga paggawa. Na hindi puro akin, masyadong ganid. Walang kakontentuhan sa buhay. Puro akin, puro pakabig, walang palabas, walang sharing. Walang kasakim. Walang kakontentuhan nga po, kaya sakim na sakim, ganid na ganid. Opo. Kaya kahit na mayroon na, hindi pa rin nakukontento. Hindi pa rin nasisyahan. Kasi nga, yung puso niya, yung laman ng puso niya ay iba. Amen. Maitim na puso. Wow. Hindi dalisay na puso. Di ba po? Hindi puso ni Kristo. Kaya kapag ganun, ay alam na natin kung sino yun. Hindi natin yan kakampi. Yun ay isang kampon ng Diablo. Kalaban yun. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos ng buhay. Kaya, kay buti-buti ni Lord, ng ating Panginoong Hesukristo, na lahat tayo ay inako niya ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus. At yun, magmula doon, tayong lahat ay bayad na sa ating kasalanan. Pero sa ngayon, bilang tao, kapag malaking kasalanan, mortal sin na, pinag-uusapan, syempre, mangungumpisal tayo sa pari. Kailangan natin ang pangungumpisal. Dahil isa ito sa sakramento na itinuturo ng simbahan. Di ba po, brother? At ito ay dapat matutunan natin. At para maibahagi din natin sa mga ating mga mahal sa buhay na ituturo at maishishare din natin. Na ito ang magiging ipapamana nating kayamanan sa kanila na hindi maglalaho, magpakailan.